Reputasyon, Part 4. Flashback. Nay, hanggang kailan po nila tayo patitirahin rito ng libre? Tanong ni Samantha sa nanay niya habang nag-aayos ng mga pinamili sa palengke. Sinama siya ng nanay niya mamalengke kanina at halos lahat ng madaanan nilang mag-ina nagbubulungan. At alam niyang naririnig ng nanay niya ang mga binubulong ng mga ito tungkol sa Ate Lorena at kay Mr. Anthony Bienvenida, ang nagmamay-ari ng malaking resort sa bayan nila, ang Bienvenida Resort. Si Mr. Bienvenida ang may-ari ng bahay na tinitirahan nilang mag-anak ngayon. Lumang bahay ito ng mga Bienvenida at wala nang tumitira dahil sa malapit sa resort na nakatira ang pamilya ni Mr. Bienvenida. At pinatitira sila nito dahil tila may interes ito sa Ate Lorena. At hindi ni Samantha ikinatuwa iyon. Alam niyang marami nang kinasama ang kapatid na di pamilya. At siyang tilang kinabubuhay ng mag-anak. Wala naman siyang magawa kahit tutol siya. Ano ba naman ang magagawa ng isang 15 anyos na dalagita? Tikom ng bibig ang kaya niyang gawin sa bawat nakikita niyang hindi magandang gawain ng mga kapatid na babae. Kahit naman ang nanay nila walang magawa. Dahil nakikinabang din ito sa kung anong makukuha ng mga ito sa ginagawa. Tulad ngayon, libre ang tinitirhan nila. Isama pa na tila inaabutan ng monthly allowance ni Mr. Bienvenida ang ate niya na siyang binibigyan nito sa nanay nila na siya namang ginagamit nila sa pang-araw-araw. Hanggat gusto natin. Sagot ng nanay niya at nagsimula ng iayos ang iluluto ngayong tanghalian. Linggo ngayon, kaya wala siyang pasok. Pero siya lang at ang nanay niya ang nasa bahay. Ang Ate Lorena, hindi niya alam kung nasaan. Baka kasama ni Mr. Bienvenida ito. Ang Ate Roxanne niya, alam niyang nasa kabilang bayan dahil daw sa trabaho. Alam naman niyang kung ano ang ginagawa ng kapatid doon. Di lang ilang beses na niyang narinig sa mga kaeskwela na nakikita nilang pumapasok ang kapatid niya sa isang computer shop kung saan daw nagkakaroon ng konting palabas mula roon. Alam naman niya kung anong klase ng trabaho nito. Maganda din naman ang Ate Roxanne niya. Pero mas maganda at kaakit-akit ang inosenteng mukha ng Ate Lorena. Kaya naman sa tuwing may nagkakagusto ritong mayaman na di pamilya, sunod ang layaw nito. Pati sila ay naaambunan. Samantalang ang Ate Roxanne naman niya, halos walang nagtatagal na lalaki rito. Hindi niya alam kung bakit. Kaya sa kung ano-anong racket na lang ang ginagawa nito gamit ang ganda. Sa kanilang lahat, ang Ate Roxanne niya ang hindi nakatungtong ng high school. Ang Ate Angeline naman niya, kakagraduate lang ng high school at nakapag-enroll na sa isang vocational school dahil na rin sa pera at tulong ni Mr. Bienvenida. Madalas din niyang marinig ang pangalan nito dahil paiba-iba din ito ng sinasamahan sa mura nitong edad. Ewan niya kung bakit ganoon ang mga ginagawa ng mga kapatid. Marahil dahil ba sa kahirapan? Dahil ba minsan nararanasan na nilang magutom? Dahil ba nakaranas na sila ng hirap
Sobrang hirap sa buhay na ni maisubo ay wala sila. Tanong ni Samantha sa sarili. At tuwing naiisip niya ang nangyayari sa mga kapatid, ay hindi niya maiwasan na mapaisip. Kung darating din ba ang panahon na magiging tulad siya ng mga ito. Sa edad niyang 15, wala pa si Samanthang naging nobyo ni isa. May mga manliligaw, pero hindi niya binibigyan ng pag-asa dahil aaminin niya sa sarili na nais niyang maging iba sa mga kapatid na babae. Nais niyang ibang landas ang tahakin. Nais niyang huwag marinig sa mga bibig ng mga tsismosa sa bayan nila ang pangalan niya. Nais niyang makuha ang mga pangarap na hindi ginagamit ang ganda at katawan, kundi ang talino. Anak, sabihan mo ngang ate Lorraine mo na bumili ng soft drinks at nakalimutan kong bumili. Utos ng nanay niya habang abala ito sa pagluluto. Dito po ba kakain si ate? Oo, at kasama niya si Mr. Anthony. Kaya maglinis ka na muna ng sala anak. Baka sabihin ipinababayaan natin itong bahay niya. Utos ng nanay niya. Tumango na lang si Samantha at tumayo mula sa sofa at sinumulan na niyang maglinis. Kilala sa bayan nila ang mga Bienvenida dahil nabibilang ang mga ito sa mga mayayaman sa bayan nila. Kaya lalong nagiging maingay ang pangalan ng ate Lorraine dahil walang hindi nakakakilala kay Mr. Bienvenida na siyang sinasamahan ng kapatid ngayon. Sam, halika dali! Tawag mula sa labas ng bahay. Nagtatakbo siya palabas at nakita ang ate Lorraine sa tapat ng kulay pulang mamahaling sasakyan sa tapat ng gate. Ate, bakit? Halika, dali! Masiglang tawag nito. Pagkakita sa kanya at lumapit siya. Si Mr. Bienvenida nakabababa lang sa sasakyan. Tingnan mo kung anong meron sa likod. Utos ng ate niya at tinulak siya papunta sa likod ng pick-up. Nakita niya ang bike na kulay pink sa likod. Napanganga siya at sinulya pa ng kapatid na nasa tabi ni Mr. Bienvenida. Nakangiti din ito sa kanya. Para sa'yo yan, Sam. Sabi ni Mr. Bienvenida. Talaga ho? Masiglang sabi ni Samantha at mabilis na ibinaba ang bike sa sasakyan. Sabi ko na nga ba magugustuhan mo yan eh. Sabi ng ate niya at lumapit sa kanya. Salamat ate. Masiglang sabi ni Samantha. Lorraine, pumasok na kayo sa loob, kakain na. Tawag ng nanay niyang nakadungaw sa pinto. Nay, tingnan niyo may bike na ako. Hindi na ako maglalakad ng malayo pagpasok sa eskwela. Masiglang sabi ni Samantha at mabilis na sinakyan ang bagong-bagong bisikleta. Mag-ingat ka ha, dahan-dahan ka. Bili ng nanay niya. Thank you po, Mr. Bienvenida. Pasalamat ni Samantha rito at mabilis na pinaandar ang bike. Alam niyang pera ni Mr. Bienvenida ang pinambili ng ate Lorraine niya sa bike. Wala naman siyang magagawa, kundi tanggapin na lang. Kesa sa mag-inarte pa siya. Malinaw naman sa sikat ng araw kung ano ang relasyon ng ate niya kay Mr. Bienvenida. Malayo-layo na rin ang nararating niya sa pagbabike at natutuwa siya dahil sa ihip ng hangin na dumadampi sa mukha niya
at gusto niya ang napakagaan na pakiramdam. Huminto siya sa tapat ng gate ng Bienvenida Resort. Nakaramdam siya ng guilt habang nakatingin sa malawak na gate ng resort. Nang sunod-sunod na busina ang narinig niya mula sa likod. Mabilis niyang itinabi ang bisikleta sa gilid para mabigyan ng daan ang magarang sasakyan. Nakita niyang sakay ng itim na kotse si Ace. Ace Bienvenida, panganay na anak ni Mr. Anthony Bienvenida. Bukas ang bintana ng driver's seat, kaya nakita niya ito. Nagkatinginan sila. At hindi nakaligtas sa kanya ang masamang tingin nito. Nagulat siya ng una, pero naisip niyang nasa bahay nila si Mr. Bienvenida ngayon at kasama ang ate niya, imbes na kasama ang pamilya nito. Napalunok siya at mabilis na hinila ang bike na sinasakyan. Pinaandar niya yon hanggang sa may gilid ng mababang bakod ng resort. Bumuntong hininga siya at liningon ng pinanggalingan. Wala na roon ang kotse. Bumaba siya sa bike at isinandal ang bike sa pader. At umakyat siya doon. Mula sa pader, nasisilip niya ang malawak na resort at mga kubo, cottages, mga turistang ine-enjoy ang malalakas na hampas ng alon. Natutuwa si Samantang pagmasdan ang payapang lugar ng resort. Naupo siya, ninamnam ang malamig na simoy ng hangin at pinakinggan ang pagaspas ng tubig. What are you doing here? Bakit ka umakyat dyan? Tanong mula sa likuran niya. Mabilis si Samantang napalingon at nakita si Ace na kunot noong nakatingin sa kinatatayuan niya. Bumaba ka dyan, baka mahulog ka. Sabi ni Ace. Pero wala siyang nahimigang pag-aalala sa tono. Pasensya na po. Paumanhin ni Samantha at mabilis na tumalon sa bakod. Nakita pa niyang nagulas si Ace sa ginawa niya. Sorry po. Paumanhin ni Samantha sa binatang kaharap. Nakakaramdam siya ng pangamba dahil sa nakikita niyang ekspresyon ng mukha nito. Humingi muli ng paumanhin si Samantha sa binatang nakatayo sa harapan niya. Pinagpastan niya ang binata. Matangkad ito. May pagkamoreno. Ang buhok nito, medyo makapal. Tinatangay ng hangin. Pero bagay naman rito. May magagandang mata. Kulay brown ang mga bilog sa mga mata nito. Makapal ang mga kilay nito. Matangos ang ilong at manipis na labi na bumagay naman dito. Napakasimple lang ng suot nito. Puting t-shirt at itim na pantalon. Pero may kakaiba ng dating sa kanya. Ano bang tinitingnan mo dyan? Tanong ni Ace na nagpahinto sa kanya sa palihim na pagsusuri rito. Wala po. Gusto ko lang pong makita ang tabing dagat. Sagot ni Samantha at inayos ang t-shirt na may mukha ni Hello Kitty. Napansin niya kasing nakatingin si Ace sa damit niya. At lalong nagkasalubong ang mga kilay nito. Alam naman niyang may malaki siyang hinaharap na sinasabing biyaya nilang magkakakapatid dahil iyon ang naging puhunan ng mga kapatid. Sa edad niyang 15, hindi rin niya maitatago
ang naman ang hinaharap. Bakit hindi ka pumasok sa loob? Tanong ni Ace at napahawak sa mga kilay at iniwas ang mga mata sa damit niya. Wala po akong pambayad ng entrance fee. Bakit hindi ka humingi sa mga kapatid mo? Lalo na sa ate Lorraine mo. Matalim na sagot ni Ace. Alam naman niyang imposibleng hindi pa alam ni Ace ang tungkol sa ate niya at papa nito. Kalat na sa buong San Roque ang relasyon ng kapatid niya at ama nito. Panganay sa 3 anak ni Mr. Anthony Bienvenida si Ace at 2 babae ang sumunod rito. Sa pagkakaalam niya, 3rd year college pa lang si Ace sa San Roque University. At kilala ito dahil paiba-iba din ang dinedate ng mga kadalagahan sa bayan nila. Hindi naman niya masisisi ang mga babaeng sumasama rito. Ano pa nga ba ang hahanapin nila sa isang Ace Bienvenida? Mayaman, gwapo, matalino. Kahit naman siguro siya, papangarapin niyang makadate si Ace kung papala rin. Pero syempre, malabong mangyari yon dahil sa agwat ng edad nila at estado ng buhay. Sa mga naririnig kasi niya, hindi naman basta babae ang dinedate nito. Namimili daw ito ng ka-level nito. Kaya wala siyang pag-asa dahil hindi sila nito magka-level. Pero ganoon pa man, alam niya ang lahat ng tungkol kay Ace dahil palihim niya itong pinapangarap. Kahit alam niyang hindi pwede at walang mangyayari sa pangarap niya kay Ace. Kailanman, hindi siya magugustuhan nito. Lalo na ngayon, nadadawit ang pangalan ng ate niya sa papa nito. Mauna na po ako. Pasensya na po ulit. Iwas ni Samantha at mabilis na hinila ang bike sa gilid. Pero nagulat siya nang marahas na hilahin yun ni Ace at binagsak sa kalsada. Napatili siya at nanlaki ang mga matang napatitig kay Ace. Bago bike mo ah. Kalmado pero mariing sabi ni Ace. Hindi siya kumigbo. Yumuko siya para itayo ang natumbang bike. Pero inapakan yun ni Ace. Binili ba yan ng papa ko? Galit na tanong ni Ace. Napasinghap siya at nilayo ang kamay sa bike. Kasama ba ng ate mo ngayon ang papa ko? Mariing tanong ni Ace at sinulyapan siya. Nanatili lang siyang nakatingin sa mga mata nitong puno ng puot. Napaatras siya at nagulat siya nang marahas na hilahin ni Ace ang braso niya. Bumunggo siya sa dibdib nito. Napangiwi pa siya dahil sa paghigpit ng pagkakahawak ni Ace sa braso niya. Nararamdaman niya ang mga kuko nitong bumabaon sa balat niya. Sabihin mo sa papa ko, umuwi na siya at hinahanap na siya ng pamilya niya. Utos ni Ace sa kanya na halos maglabas na ang mga ugat nito sa liig. Nasasamyo rin niya ang mainit nitong hininga sa sobrang lapit ng mga labi nito sa labi niya. Ace, tanging lumabas sa bibig niya na ewan niya kung narinig ni Ace dahil sa takot. Ganyan nga, matakot ka. At sabihin mo sa kapatid mo kung paano ako magalit. Patuloy nito at lalo pa siyang hinila palapit nito. Naramdaman niyang bumunggo ang dibdib niya sa matipuno nitong dibdib. Hindi naman nakaligtas sa kanya ang pagyuko ni Ace at pagsulyap sa mga dibdib niya. Nag-init ang pisngi niya.
sa kakaibang naramdaman. You got the body and looks. Perfect, huh? Bulong ni Ace at sadyang tinitigan ang katawan niya. Naka-t-shirt at walking short lang siya na madalas niyang isuot at litaw na litaw ang makinis niyang binti. Sa dami ko nang narinig na hindi magaganda sa mga kapatid mo, bakit sa'yo Samantha wala pa? Sabi ni Ace na kinagulat niya. Paano nalaman ni Ace ang pangalan niya? Samantha Santos. Bigkas nito sa pangalan niya at lumuwag na rin ang pagkakahawak nito sa braso niya. Kilala mo ko? Wala sa loob na tanong ni Samantha at nais niyang pagsisihan yun. Sino bang hindi makakakilala sa mga Santos dito sa bayan na ito, Samantha? Ha? Pangungutya nito. Of course, Samantha. I know you. Sagot ni Ace at muling pinaglandas ang mga mata sa kabuuan niya. At the young age, masasabi kong may maganda kang mukha at katawan tulad ng mga kapatid mo. Sabi ni Ace na ewan niya kung matutuwa ba siya o hindi dahil sinabihan siya nitong maganda. And you're still mysterious. Sa mga naririnig ko, never ka pang nagka-boyfriend. Samantalang ang mga kapatid mo, elementarya pa lang kung kani-kanino na sumasama. Patuloy ni Ace. Nagyuko siya ng ulo at sinubukang bawiin ang brasong hawak pa rin ito. Pero hindi yun binitawan ni Ace. At muli hinila siya nito palapit sa kanya. Aray! Bakit Samantha? Dahil ba hindi mo pa nakikita ang tamang lalaking mag-aahon sa iyo sa kahirapan? That's why you're serving yourself? Hindi pa ba dumarating ang matandang mayaman na mag-aalis sa inyo sa bayan na to? May galit na tanong ni Ace. Bitawan mo ko. Inis na sambit niya at pilit pinabawi ang braso. Yun ang totoo, hindi ba? Dahil katulad ka rin nila. Naghihintay ka lang ng tamang lalaki para gamitin mo katulad ng mga kapatid mo. Katulad ng ginagawa ng ate mo sa papa ko. At buong pamilya mo nakikinabang sa pera ng pamilya ko. Dahil sa kalandian ng kapatid mo. Galit na sambit ni Ace. At mabilis na umigkas ang isang kamay niya para sampalin ito. Pero mabilis ni Ace na huli iyon. Don't you dare. Baka magulat ka't masampal din kita. Panta ni Ace habang pareho na nitong pigil ang mga kamay niya. Nagpumiglas pa rin siya para makawala rito. Pero ano ba ang laban niya sa lakas nito? Hindi ako nananakit ng babae. Pero kung isang tulad mong Santos, hindi ako mag-aatubili. Wala akong kasalanan sa'yo. Nakuha ni Samanthang sabihin sa takot kasabay ng pagpatak ng mga luha. Hindi siya iyakin, pero takot siya. Takot na takot siya kay Ace. Lumuwag ang pagkakahawak ni Ace sa mga kamay niya at nakakuha siya ng pagkakataon at mabilis na binawi ang mga kamay rito at pinunasan ang mga luhang sunod-sunod na pumapatak. Hindi ko din gusto ang nangyayari sa mga kapatid ko. Sabi niya Samantha at lalong nag-iiyak. Akala mo ba masaya ako sa ganitong sitwasyon namin? Sa tuwing lalabas ka ng bahay, pinagbubulungan ka. Puro masasamang salita ang naririnig ko. Sa eskwela, akala mo ba may mga kaibigan ako? Wala. Dahil ayaw ng mga magulang nilang makikipagkaibigan sila sa akin. Umiiyak na wika niya. Nanatili lang nakatingin sa kanya si Ace. Hindi ko rin to ginusto. Pero anong magagawa ko?
Umiiyak na patuloy ni Samantha at mabilis na dinampot ang bike sa kalsada at walang lingon na sinakyan yon. Habang umiiyak at mabilis na pinandara, nais na niyang makalayo kay Ace. Yun ang unang pag-uusap nila ni Ace, pero sobrang takot ang dinulot nun. Matagal na niyang pangarap na makaharap si Ace at makausap, pero hindi sa ganitong paraan. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.